Hi guys, Friday the 13th, Biyernes, Pitsa 13, malas daw ang araw na ito. Ito ang pamahiin na nakapaloob sa Friday the 13th. Nakapag pumatak ang Pitsang 13 sa Biyernes, ito ay malas. Totoo nga ba? Alam niyo po kung bakit mayroong ganitong pamahiin na ang Friday the 13th ay malas? Una, dahil iniuugnay nila ito sa Biblia na si Judas ay nakaupo sa ika-13 upuan nung huling hapunan nila Jesus Christ. At si Judas nga at that time ang nagkanulo kay Jesus Christ. Pagkatapos si Jesus Christ ay ipinako sa krus. Namatay nung Biyernes. So ang kombinasyong Biyernes at saka 13 ay hindi maganda. Maaaring may mangyaring hindi maganda sa iyo. Kaya doon minsan hinuhugot yung pamahiin o doon yung pinagkuhanan ng pamahiin yan. Meron pang isa yung Knight Templar sa France noong October 13, 1307 ay maraming ipinahuli si Prince de Port at ito ay ipinakulong at ang iba ay pinapatay. At doon yan nag-umpisa ang takot ng ilan na ang Friday the 13th ay nagbibigay kamalasan sa tao. Kaya naman marami ang mga natatakot. Marami ang iba naniniwala. Kaya sa ibang bansa may mga building na walang 13th floor. Pagkatapos ng 12, 14 kaagad. Kasi nga daw malas. O walang kwarto na room 13. Room 12 lang at room 14 para makaiwas sa kamalasan. Pero totoo nga ba ito? Para sa ating mga Kristiyano, walang siyentipikong ebidensya na nagpapatunay na malas nga ang Friday the 13th. Para sa ating mga mananampalataya, hindi yan totoo na ang Friday the 13th ay malas. Ang ating buhay ay nakasalalay sa kamay ng Diyos. Tayo ay nagmula sa Kanya at siyang nakakaalam kung anong mangyayari sa atin at hanggang kailan ang tinakdang buhay sa atin dito sa mundong ito. Sabi nga sa Psalm 27:1, "The Lord is my light, whom shall I fear?" At para sa akin, hindi natin kailangang matakot. Wala sa petsa yan, wala sa araw na yan, kundi nasa kamay tayo ng Diyos na siyang magliligtas sa atin. Ang tanong ngayon, sa mga baba naman kung sundin ito. Wala naman daw kasing mawawala kung susundin natin ito. Maraming nagsasabi ng ganyan. Pero sa totoo lang merong mawawala. Ang ating lubos na tiwala sa Diyos. Parang nililimitahan natin ang Diyos na kaya Kanyang ingatan, kaya Kanyang proteksyonan. Yung lubos-lubos na pagtitiwala natin sa Kanya ay hindi natin na ibibigay. At alam naman natin ang Biblia na nagsasabing mapanibughuin ang Diyos. Kaya kung parang naniniguro tayo o sigurista tayo, hindi po maganda yan sa atin bilang mga Kristiyano. Kung gusto mong magtiwala sa Diyos, magtiwala ka ng lubos-lubos.